Ayan guys, samahan niyo ako dahil may share ako sa inyo, no? Isang karanasan ko na, isang experience ko na hindi ko talaga malilimutan sa buong buhay ko guys. And then I don't know, depende na po sa inyo yan kung maniniwala kayo or hindi. Basta, since malapit naman yung ano, di ba? Yung mga nakakatakot or nakakahindik ng mga kwento-kwento, di ba? Pero sa akin talaga guys, na-experience ko talaga ito mismo, no? So, I want to share with you this. So, kayo na po yung bahala or kayo na po yung ano, kung ano yung may comment nyo or ano yung masasabi nyo sa kwento na ito. Pero, na-experience ko talaga ito, guys. So, magkwento ako tungkol sa papa ko, no? Since sa kanya nagsimula ang lahat, no? Kung bakit ako naka-experience ng ganun, kung bakit ako nakakaranas or nakaka-experience ng kakaiba. Talaga. Promise talaga guys. Totoong-totoo talaga siya. Na-experience ko talaga siya. Hindi ko po talaga siya ma-imagine na, may mga ganun pala talaga. So, kung na-curious ka, paki-like, comment, and subscribe na lang po sa ating channel para po masundan nyo po yung kwento na ito dahil ngayon, i-upload ko to ngayon dito sa ano. Pero since hindi naman ako gaano kasikat dito sa YouTube, so sa makakakita nito, panoorin mo or sundan mo ang buong kwento na ito dahil i-share ko dito mismo sa YouTube. No? Okay, so let's start na. Okay, noong nabubuhay pa yung papa ko guys, sa totoo lang, marami akong naririnig na kwento tungkol sa kanya. No? Every time na nakakainom siya guys, no? Sa totoo lang, ang dami niyang mga kwento na sinishare sa amin na nakakakita daw siya ng mga ganito na hindi daw nakikita sa iba. Oo, totoo talaga. Nakakita siya ng, basta iba yung nakikita niya guys. Nakakita siya ng, alam niyo ba, nakakakita siya nung kami ay nakatira malapit sa may sapa guys. Sabi niya, nakakita daw siya ng kapre. Nung maliit pa daw yung kapre, guys. Alam niyo ba? Nasundan talaga daw niya. Maliit pa yung kapre, naliligo siya tuwing 12:00 ng gabi. Oo, doon sa may sapa, sa aming katabi ng aming bahay. Naliligo yung kapre. Oo, to talaga guys. Hindi to kwento-kwento ha. Makinig kayo sa sabihin ko hanggang matapos ang kwento nito kasi sobrang haba ang kwento na ito. So, ating ipuputol-putulin itong kwento na ito, no? So, mag-umpisa tayo sa papa ko kung saan talaga nagsimula, kung bakit talaga ako mismo naka-experience nun. Okay? So, let's continue, guys, sa kwento ng papa ko. So, ganun, guys, ang sabi ni papa na habang lumalaki, papalaki yung kapre, guys. Totoo talaga yung kapre, guys, kasi mismo siya ang nakakita nun. Malit pa daw yung kapre, no? Katabi sa aming bahay is may malaking puno. And then sapa na yun. Oo. May ilog. And then, naliligo tuwing gabi daw guys. Tuwing 12:00 ng gabi. Naliligo yung kapre. Oo. Malit pa daw yung kapre hanggang sa lumaki. Hanggang sa sa bahay namin. Oo, sa bintana. Hanggang lumagpas na talaga guys. And then, lapas pa sa yung na sobrang laki na niya hanggang na talaga sila, pantay na talaga sila sa malaking puno ng mangga kasi yung bahay namin is katabi ng puno ng mangga. And then maraming puno, tsaka ilog. Tuwing gabi guys, yung maririnig mo lang sa gabi is yung hunog ng yung tunog ng agos ng sapa. Basta malapit kami sa sapa. And then, yung agos niya guys is maririnig mo talaga pag gabi kasi wala kang maririnig na tao. Ang amin kasi is medyo, siya province. Oo, so, marami namang mga bahay doon. Pero, pag gabi talaga is, talaga guys, parang wala kang maririnig. Ang yung maririnig mo lang is, mga, boses ng mga mananap mo, diba? So,
Ang nangyari guys, yung papa ko is every time na natutulog siya, no? Alam niyo ba? Talagang binabangungot siya or parang ganun, o na hinahabol daw siya. Oo, hinahabol daw siya ng kung ano-ano, tumatakbo daw siya. And then, nung naririnig ni mama, si papa na ganun, dali si mama na, inano niya, pinupukaw niya yung papa ko kasi parang hindi na siya nakakabalik kung hindi ni mama ginaganon. Yung pinupukaw niya, tas inaano niya yung unan, yung papa ko yung mukha niya para makagising. Ganon. And then, sad to say guys, umabot sa punto na yung time na yun is, yung gabi ng yun is Friday. Oh, hindi. It was a Saturday at night. No? Habang ako at saka yung maliit na kapatid ko, nung ako nagbabantay sa kanya, no? Habang ako nandun sa bahay, mga alas 7 ng gabi, yung mama ko wala sa amin kasi pumunta ng chapel or yung kapilya. Sa Bisaya pa. Okay. Ano siya, tawag dyan, nagsimba siya kasi yun kasi yung requirements doon kasi kapag may ano daw, pag hindi ka nag-a-attend ng simbahan, hindi ka daw, hindi papapasukin yung kung, kunyari may namatay sa inyo, tapos wala kang attendance doon, wala kang hindi papasukin yung, mo, bangkay ng, ka-relatives mo or yung ganyan. And then, sad to say guys, nung gabi na yun is, alam nyo ba, yung papa ko talaga guys, sabi niya, nag-inom siya ng isang Mallorca, no? Isang Vino, at saka isang Cobra. Nung gabi na yun, before siya nawala, makinig kayo guys, sasabihin ko, nung papa ko guys, nung time na yun is, uminom siya, no? Pagkatapos siya uminom guys, hinatian pa niya ako ng Cobra. Hinatian niya ako ng Cobra guys, tapos, ayun, pagkatapos niyang uminom guys, pumunta pa siya doon sa kapitbahay kasi wala man kami TV. So, pumunta siya doon at saka nanood. And then, sinabihan siya ng kapitbahay, no, na kadang, Gab or Loy, na, hali, shot ka muna. Ganun. Kasi yung kapitbahay namin is, nag-inom din sila. Nag-shot sila. And then, sabi ng baba ko, wag na kasi may iniinom ako doon sa amin. Sabi niya ganun. So, wala. And then after niya manood guys, maaga kasi yun. Yung papa ko talaga guys, maaga siyang matutulog. Pagka siguro mga 8 na yun, ako nasa bahay lang ako kasi nagbabantay ako sa maliit kong kapatid. And then, sad to say guys, natulog na kami guys. Sabi niya, before siya natulog guys, sabi niya sa akin? Yung bilin niya huling salita niya na binitawan niya sa akin, guys. Alam niyo ba kung hindi ko napansin or I don't know kung napapahiwatig talaga siya, guys, nga parang it looks like parang nag-aano na siya ba, may iniiwan na siya na ito mangyayari, mawawala na siya, ganun. And then, alam niyo ba guys, na sabi niya, ito yung linya na hindi ko talaga malalimutan sa sarili ko guys, nung gabi na yun na kami lang tatlo sa bahay, no. And then, sabi niya guys, matulog na tayo. Sabi niya daw, matulog na tayo kasi bukas, kay pagka Domingo, araw ng Domingo guys, is away yun ni Pacquiao. I don't know kung sinong kalaban ni Pacquiao nung time na yun. Basta may away si Pacquiao na yun. Kasi yung papa ko is talagang talaga siya ni Pacquiao. Oo. And then, sad to say guys, ang sinabi ng papa ko guys, matulog na tayo na maaga. Kasi bukas pupunta ako ilan yan, no? Kasi nagtatrabaho siya doon sa sa bingkahan.
ng ano niya, ng kaibigan niya. Kasi yung sasahurin niya is ipupusta niya ni Pacquiao daw. Ganon. And then, sad to see guys, ang nangyari guys is, sabi niya, ano daw, babalik daw siya kung saan kami noon ay namumuhay or nakatira sa lugar na yun. Sabi niya. Tapos, ang kasunod na sinabi niya guys, hindi daw niya alam kung makakabalik pa ba daw siya. Tumindig yung balibo ko guys. Tumindig yung balibo ko. Yun talaga yung linya ng papa ko. So, sabi niya hindi daw siya sure kung makakabalik pa ba daw siya. Uy, hindi. Yun yung sabi niya. Hindi ko lang napansin talaga yung linya na yun. No, parang wala lang talaga sa akin. So, natulog na kami. Kasi, sabi talaga niya guys, is doon. Hindi kami daw naghihirap kasi pwede man kami magtanim doon ng mais. O, kasi si Papa masipag kasi siya sa umaba or sa pagpa-farming. O, masipag talaga yung Papa ko. And then, ang nangyari guys, alam niyo ba? Yung time na yun, sabi talaga niya, matulog na tayo ng maaga kasi bukas, may away si Pacquiao at saka para ang sasahurin ko doon sa is ipupusta ko ni Pacquiao, ganun. And then, ako talaga guys, is wala lang talaga ako doon kasi yung sabi niya na uuwi daw siya doon sa amin kung saan kami noon ay nakatira. Tapos hindi niya alam kung makakabalik pa ba daw siya. Yun yung sabi niya. Yun na pala yung senyales na mamamatay siya nung gabi na yun. And then natulog na kami guys. And then sad to say, yung mama ko nakauwi na is mga, I think, 11 na ata siya nakauwi. And then, kasama yung mga kapatid ko kasi yung mga kapatid ko is nanonood din sa kapitbahay ng TV tas matagal din umuwi. So, ang nangyari guys, makinig kayo. Totoo talaga to guys, hindi to kinto-kinto talaga. And then, ang nangyari guys, pagdating ng 12, na malapit na mag-ano guys, 12 talaga yun, malapit na mag 1 AM. Natatandaan ko talaga yung oras kung saan may umiyak. Oo, may umiyak guys. Naririnig ko na may humahagulhol tapos sabay-sabing, Papa! Ganun ba? Tapos narinig ko, ganun. Si mama ko at saka mga kapatid ko, nagsiiyakan na guys. Hindi ko talaga, parang natulog ako para sabi ko, ba't maingay? Bakit may umiiyak? Oo, sabi ko kung ganun. Tapos, tapos ang, tapos ang nangyari guys, ayoko kasi ito ikwento guys, kasi every time na nagkukwento ako nito guys, hindi ko talaga to sinishare sa iba, no? Dito ko to i-share. Kasi, natatakot man ako guys, parang may tumitingin sa akin, ganun ba? Parang na-feel ko talaga yung presence ng mga, kung saan nakakakita si Papa ng mga hindi magaganda guys. Parang nag-feel ko talaga. Hindi, marami pa akong i-share sa inyo na kwento guys. Talagang, nakakaalaw talaga siya, nakakatindig balibot talaga siya guys. Totoo lang. And then, kasi yung papa ko talaga guys, hindi, kwento, itutuloy muna natin yun. And then, nung time na yun guys, is grabe uwi, iyak-iyak talaga sila guys, kasi nawala na yung papa ko kasi, grabe, yung mama ko maliit lang siya. Pero yung papa ko, malaki. Alam niyo ba guys, nabuhat talaga ni mama. Sa sobrang laki ni papa, tapos mama maliit lang, nabuhat talaga ng mama ko, yung papa ko, para ipatayo siya. Para magising lang siya guys. Pero ang nangyari guys, wala na talaga siya. Kasi pag last breathing ni papa, no?
nag-agulo na siya ba? Nung parang, parang ganun, parang last na ano niya guys, yung ginhawa niya, parang hinahabol siya talaga siguro. Binangungot na naman siya. So, si mama kasi, taga siya umuwi. Tapos, kasi galing ng simbahan, oo. And then, puyat din. Sa araw kasi, nagtitinda pa siya. Ang nangyari guys, hindi niya napukaw. Oo, hindi niya nagising. Noong time na yun na siya ay binabangungot. And then, ang nangyari talaga guys is, parang nawala, naligaw na talaga yung papa ko. Siguro yung kaluluwa niya naligaw na sa ibang ano, parang hinahabol talaga siya guys. And then, hindi na siya nakabalik guys. Sa totoo lang, nawala na talaga yung kaluluwa niya. Parang naligaw ba? Oo, kasi may hinahabol siya. Nung gabi na yun, parang nawala talaga siya sa mundo. And then, yun. And then, nung tinawagan namin yung kapatid ni Papa kasi nandun naman yung kapatid ni Papa sa ano, malapit lang din sa amin. Yung pinantahan ng kapatid ko guys, pagdating sa bahay, mga 12 na yun, malapit na 1 a.m. Tapos sabi niya, nung pagganon niya guys, sa ano, sa lower part ng papa ko, nakaihi na siya. Oo, na basa na yung ano niya, lower part. As in nakaihi na talaga yung tao guys. Yung papa ko nakaihi na siya. And then sabi niya, wala na. Pag once daw yung tao namatay, tapos nakaihi na guys, wala na talaga guys, patay na. Kaya grabe nga gulhol nilang mama, ng kapatid ko. Pero alam niyo ba guys, sa totoo lang, hindi po ako umiyak sa gabing iyon. Hindi ko na-feel na namatay si Papa. Parang hindi talaga ako nalulungkot. Wala akong nararamdaman. Hindi ko talaga may paliwanag guys. I don't know kung ano nangyari sa akin ng time na yon. Hindi talaga ako na ano guys. Hindi talaga ako umiyak. Oo, sa gabing iyon, hanggang naglamay, hanggang umabot na sa ano, na ililibing na siya guys. Nako, wala talaga guys, hindi talaga ako umiyak. Oo. And then, I don't know, hindi ko mapaliwanag sa sarili ko bakit hindi ako umiyak nung namatay si Papa. Nung ibinurol siya sa aming bahay. Alam niyo ba kung saan ako umiyak? Abangan niyo ang part 2 sa kwento na ito guys. Kasi sobrang haba na. And then, itutuloy natin ang kwento na ito. Kahit hindi ako sikat dito sa YouTube. Tutuloy ko pa rin. I know na makikita someday or somehow, sooner or later, makikita nyo ang kwento na ito guys. Talagang totoong-totoo talaga to. Nangyayari talaga sa buong buhay ko. Hindi ko talaga may paliwanag kung bakit may ganito sa buong buhay ko. And then, that's it for tonight, guys, or that's it for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. See you in the next episode, guys. So, kung may mga ano kayo, guys, mga katalungan, pwede kayo mag-comment, magtanong dyan. And then, paki-follow at paki-subscribe, like, comment, and subscribe, guys, para updated kayo sa mga kwento or sa part 2 na ito, no, sa kwento na ito, para masundan nyo ito. Okay? That's it. And have a wonderful day.